Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol! Talino at puso. Magandang umaga, Southern Luzon! Magandang buhay, lalawigan ng Batangas! Ayan, bagong araw, bagong simula at syempre bagong pag-asa. Kami po ang inyong mga katuwang sa pagbabalita, handang sumama sa inyong biyahe ngayong umaga. Saan mang panig yan ng lalawigan, sa radyo man o online, kami ang inyong kasama. Dito lamang sa opisyal na programang pangradyo ng pamahalaang panlalawigan ang inyong Biyaheng Kapitolyo. Magandang umaga, Almira. Magandang umaga, Ate Jane. At sa lahat po ng ating mga kabiyahe ngayong araw po ng Huwebes, ako po muna ang inyong makakasama ngayong araw sapagkat may mahalaga lamang pong lakad ang ating pong Ninong Eds. Ayan, and of course, we are broadcasting live via Facebook live streaming sa atin pong Batangas PIO Facebook page mula po dito sa PIO Media Center sa Kapitolyo. Sa bayan din po tayo napapakinggan ngayon po sa himpilang Infinite Radio 102.3 FM at radyo natin 105.5 FM sa Padre Garcia. Ayan, good morning, Almira. Good morning. Medyo under the weather ang aking boses. At kay Kuya Eds, hello, good morning. Ninong Eds kasi Burmans, malapit na mag-December. Ninong Eds po tayo, simula po ngayong araw hanggang mag-December, Ninong Eds po ang ating kung nasan ka man nasa bahay or kung nasan ka man dito sa Batangas, ingat, hello, good morning ingat and ingat-ingat ka dyan. Ayan, at bago tayo magtungo sa ating pagbiyahe, ay simulan po muna natin ang ating umaga. Humingi muna po tayo ng gabay at patnubay kasama ang ating prayer warrior ngayong araw. Panginoon, marami pong salamat sa panibagong araw na inyong pinagkaloob. Salamat sa panibagong pag-asa, sa lakas ng aming katawan, at sa pagkakataong muling makapaglingkod at magmahal. Patuloy niyo po kaming gabayan sa lahat ng aming gagawin ngayong araw. Bigyan niyo po kami ng malinaw na pag-iisip upang makagawa ng mabuting desisyon at ang matatag na puso upang harapin ang anumang pagsubok ng aming makakaharap. Turuan niyo po kaming maging mapagkumbaba sa tagumpay at matyaga sa oras ng paghihintay. Nawa, ang bawat salita at gawa namin ay maging daan ng kabutihan para sa aming kapwa. Tulungan niyo kaming maging inspirasyon sa iba at maging ilaw sa gitna ng kadiliman ng mundo. Puspusin niyo po kami ng inyong pag-ibig upang sa halip na galit o inggit, pag-unawa at malasakit ang aming maibahagi. Ipinagdarasal din po namin ang aming mga pamilya, mga kaibigan, at mga taong nangangailangan. Bigyan niyo po sila ng kalakasan, kalusugan, at kapanatagan ng loob. Ingatan niyo po ang mga naglalakbay, pagpalain ang mga nagtatrabaho, at aliwin ang mga nagdurusa. Panginoon, sa inyo namin inaalay lahat ng aming gagawin at mithiin. Nanawa ang bawat hakbang namin ay maging ayon sa inyong kalooban.
kung kami man ay magkamali, itulad niyo po kaming matutong bumangon at magpatuloy na may pananampalataya. Marami pong salamat sa inyong walang hanggang pagmamahal at gabay. Sa inyo namin isasalig ang buong maghapon, ang aming mga plano at ang aming mga puso. Amen. Talino at puso. Amen, Almira. Yes. Maraming salamat sa iyong napakagandang prayer ngayong araw. At yan, tuloy-tuloy na nga po ang ating pagpasada ngayong araw ng Thursday, November 13, 2025. Ba't ako bumalik sa April? Ay, patapos na tayo Kaya sa nga, patapos taong na ito. ng taon. Hindi ko 1 alam month kung na lang. bakit naisip ko yung April. Pasensya naman mga kabiyahe, talaga medyo na-excite kasi sa bonus kasi dumating na daw. Ninang Ayan, Jane. Ninang Ninang ko po lahat ng mga taga-PIO, taga-Kapitolyo po ngayon. At masasaya po ang kanilang mga vibes ngayong araw. Talaga namang Alam mo na kung bakit. Oo, ramdam tama. na ramdam ko yung energy, saya at gilas ng mga tao. Talagang ginigilas-gilasan nga naman. Aba, ay puno ang ATM siguro ng iba sa atin. Ano? Yes. Ayan, muli niyo po kaming samahan sa ating programa sa Biyaheng Kapitolyo para sa paghahatid ng mga kaganapang aming nakalap at tinutukan dito po mismo sa ating lalawigan at sa ating bansa. At syempre, kasama na nga po dyan ang mga kwentuhan, talakayan na nakalaan sa public service, maging ang inyong mga panawagan at pagbati. Kaya naman po, magandang umaga po sa ina ng lalawigan ng Batangas, Governor Vilma Santos Recto. Pagbati na rin po ng magandang umaga po sa ating pong mga kasama dito po sa Provincial Information Office at syempre po sa lahat po ng mga kawani ng pamahalang palalawigan. Gayon din po kay Vice Governor Dodo Mandanas at sa ating pong mga kasamahan dyan po sa ating pong sangguniang palalawigan. Sa ating pong mga board members, good morning po sa inyong lahat. At ako po, ang inyo pong lingkod, Almira Elaine Baler. At ito naman po si Jane Ilarmo Ilagan. Sa programa ng Bawat Batanggenyo, Ang official radio program ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, sakay na po sa ating Biyaheng Kapitolyo. Ayun. Ayan, syempre Almira, bago tayo tumungo sa ating mga announcement, batiin mo muna ang mga nakatutok sa atin sa Facebook live streaming natin ngayong araw. Ayun. Yes, ang ating smiling patroller, smiling, hashtag co-anchor today, Almira Yes. Elaine Baler. Ayun. At syempre, good morning nga po. Syempre, una na po dyan ang aking mommy at daddy na nakatutok po every Thursday. At Yun. sinasabi ko din po na araw-araw ay tumutok. Kasi every Thursday lang daw Opo. sila tumututok. Pero bias daw sila. Thursday ang madalas nilang napapanoodan. At ako'y Alright. Thursday daw po Lumalabas. patroller. Yes. Alright. Ayun. At syempre nga po sa ating pa nga pong mga nakatutok po ngayon sa atin pong Batangas PIO Facebook page. Good morning po. Syempre, una na po dyan kay Sir Vincent Roy de Chavez. Good morning po. Kay Kashalka Cantos sa Infinite Radio 102.3 FM. Hello po sa inyong lahat and good morning po. Kay Sir John Steven Di Maano, good morning po. Kay Ma'am Cheryl May Makuha Halili, magandang umaga po sa inyo. At sana po ay gumaling na po tayong lahat. Yes. At medyo ramdam po natin ang pagdaan po ng ating pong bagyo ay tayo pong lahat ay halos ay magkakatunog, nagarinig ang boses na medyo parang Dinali na naman ng ubo at sipon talaga naman nga. naramdaman talaga natin yung weather Ito yung sakit na hindi na bago kasi talagang by weather nga talaga ay nagkakaroon ng kantong dahil sakit. sa init, tas biglang Yan. umulan. Tama. Ayun. Siyempre, bukod nga po doon, kay Sir Rogelio Aguirre, magandang umaga po. Kay Ate Yel Pradiliada. Kay Ma'am Nitz Lapa, good morning po. Kay Sir Jansen Olimba. At siyempre po kay Sir Gian Reyes. Yung Ayan. akala ko si Gian Marcos kanina. Ayan. Nakatutok siya live ngayon Alam sa mo ating ba, studio. Almira, unahin na nating batiin si Yel kahit medyo matagal pa. Advance happy Advance birthday happy sa'yo, birthday. Yeli. At siyempre sa aking kaibigan, Crystal Cabello, pagaling ka dyan. Ayan, ako, Crystal, get well soon, very, very soon. May Yes. radyo ka pa tomorrow. Yes, hopefully ay Oo. okay na siya tomorrow. Yes, and sana mamaya okay na siya. Mamaya okay na, Kailangan para- niya siguro ng pahinga. Yes. Ayun. Ayun, at syempre bukod nga po ate sa ating mga pagbati ay ang ating pong announcement. Pinapaalam po
ang mga scheduled power interruption sa ilang lugar po sa ating lalawigan. Mula po sa Batelec, sa Municipality of Malvar, magkakaroon po ng power interruption. Bukas po yan araw ng Biyernes, November 14, 2025, mula po 8:30 a.m. hanggang 5 o'clock p.m. sa dahilan po ng side arming of construction assembly at replacement ng ACSR with 3-wire. Ang apektado pong lugar ay ang BAPA Hiao, BAPA Balayan ng Barangay San Juan. Para naman po sa Municipality of Tingloy, sa kapareho pong petsa, November 14, 2025, mula po 8 a.m. hanggang 5 p.m. magkakaroon din po ng power interruption dahil naman po sa isasagawang installation of conductor sleeve at row clearing. Ang apektado naman pong lugar ay ang Pisa, Corona at ang San Isidro. Sa munisipalidad naman po ng Alitagtag, nakatakda po ang power interruption sa araw naman po ng Sabado, November 15, 2025 mula po 7:30 a.m. hanggang 4 p.m. po para po sa row clearing at upgrading of transformer. Ang apektado pong lugar ay ang portion po ng Barangay Pinagkrusan, Barangay Dalipit East at Barangay Dalipit West. May karagdagan din pong scheduled power interruption sa kapareho pong petsa November 15, 2025 mula naman po sa First Bay Power Corporation. Simula po 7 a.m. hanggang 9 a.m. dahil po sa portion of land transfer from Feeder 1 to Feeder 3. Apektadong lugar naman po ay Villa Florentina, San Fermin Estate, San Fermin Luma at St. Filomena. At sa November 16 naman po, Sunday, magkakaroon naman po ang Ibaan Electric Corporation ng rescheduled power interruption po mula po 6 a.m. hanggang 6 p.m. para sa filtering of 10 MVA oil o substation maintenance. Ang apektado pong lugar ay ang mga sumusunod po, Sitio Niño, Adya, Tulay, Calamias, Palindan, Poblasyon, Talaibon, Coliyat, Bago, Sabang, Bunghan, Kilo, Lapu-Lapu, Malainin, sa Laban 1 and 2 at sa Laban San Jose. Ang scheduled power interruption po ay pinapatupad bilang bahagi ng patuloy na pagsasaayos at pagpapabuti ng serbisyo. Pati na rin po ang mga maintenance at upgrading activities upang masiguro ang ligtas, maayos at tuloy-tuloy na daloy ng kuryente para sa lahat. Maraming salamat po at manatiling nakatutok o bisitahin po natin ang Batangas PIO Facebook page para sa iba pa pong mahahalagang anunsyo mula po sa pamahalang palalawigan ng Batangas. Ayun, salamat Almira. Talaga namang uso pa rin ang mga brownouts, kaya sana ay nakapag-imbak tayo sa ating full charge ang ating mga phones, ang ating mga power banks if meron man. At ngayon naman ay medyo maaraw, kaya sa may mga solar naman dyan sa mga bahay, ay huwag po kayo magkalat magkakainom. Solar. Tsaka po, feeling ko kaya po nagkaroon din po ng mga interruption ay dahil po ng nagdaang bagyo. Nagdaang bagyo. Opo, aayusin po nila yung mga wirings po natin at mga para po sa, yun nga po, sa magandang daloy po ng ating kuryente. Bukod dyan sa announcement mo, Almira, ano bang araw ngayon? November 13, 2025. At alam ko na yan. Ano yan, Almira? Alam ko na yan. I've heard that. Ayun po ay, ngayon pong araw ay atin pong ipinagdiriwang ang World Kindness Day. Ano nga ba ito po ay World pagdiriwang Kindness na sa buong mundo. Yan. Today is World Kindness Day. Araw na nilaan upang ipaalala ang kahalagahan ng kabaitan, pagiging mabuti, kindness, ayan, sa ating sarili, sa ating mga kapwa-tao, maging sa ating kalikasan, pandaigdigang araw ng kabaitan. Kaya ano ba pwedeng tanong? Mabait na ba kayong lahat? Ganun ba? Pero ate, diba, yun yung lagi nating sinasabi na choose to be kind. Yan, tama. Yan ang ating laging linya eh. Yan ang napapansin ko na kahit anong ating mga topics or anything na related sa mental health, of course, eh, ang ating laging nagiging parting words ay choose to be kind. Always. Kasi the world is cruel enough. Kaya kailangan po nating maging mabait sa isa't isa. Ano nga po? Yan, tama. Maging dahilan tayo, maging dahilan ka ng ngiti ng iba. Yes. Ikaw ba sa tingin mo ay nagdadala ka ng saya? Feeling ko naman po, kasi a smile would help a lot.
Yung Yes. pong di natin alam na mga nakakasalubong po natin na yung simpleng ngiti lang, simpleng good morning lang ay makakatulong na sa kanilang araw para may positive vibes silang nararamdaman. Yes. Magpakala tayo ng positibong enerhiya araw-araw. Yes. Kasi nga Almira ay ang kabaitan ay wala nga pinipiling oras. Dapat ito ay palagi. Yes. Yes. Tsaka po kahit po tayo ay may mga pinagdadaanan, tayo naman po ay pare-parehong may gayong nangyayari sa ating mga sarili eh. Pero po, nasa pagkocontrol din natin kung paano tayo makikitungo sa iba. Dahil kung dadagdagan pa natin yung negative na energy nila, eh di para-pareho lang po tayo magsasuffer na negative na lang yung mga vibe natin. Halimbawa, sa opisina, sa bahay, kahit saan po tayo magpunta ay negative po ang ating madadala. Simpleng ngiti, simpleng pangangamusta ay malaking tulong na yan sa lahat. Talaga namang araw-araw ay piliin nating maging mabuti, araw-araw ay piliin nating maging mabait. Yes, tama. Pero hindi naman po yung to the point na ma-abuse yung Of course. pagkabaitan mo. Siyempre, inyo din pong pipiliin na kung kailan kayo Magiging mabait. magiging mabait. Kasi pag sobrang bait naman, ay maabuso din. Pero, Limit. yung kumbaga po ay pipiliin nyo yung words nyo. Hindi course. naman pag sinabing mabait ay oo ka sa lahat. Parang pipiliin mo lang na hindi na lang mag-add sa fuel nung halimbawa kung galit po yung kausap ninyo, pipiliin nyo na lang na malumanay yung approach nyo or ang inyong mga words na sasabihin ay para hindi na matrigger lalo yung kausap nyo at kayo din sa sarili nyo na hindi kayo ma-stress sa sitwasyon. Ikaw ba, Almira, pag may nakakasalubong ka kahit di mo kilala, are you smiling pa rin? Opo Ayun eh. Para siyang Tama. default na eh. Default ko na yun eh. Parang nahihiya ako na parang dumaan ako na, hello, parang ang awkward. Hindi, mas maganda yon kasi na-attract nila yung positive energy mo. And hindi kasi nila masasabing masungit. Opo, Oo. yun din. Baka sabihin din na, ay, mabait yun kasi ngumiti sa akin kahit di ko kilala. Tsaka Pero yun, it really helped a lot talaga. Tsaka po may na-experience po ako ate na parang di ka po ako yung laging nangiti nga po. Ito may personal ano ko naman. Pero po ay may nagsabi po sa akin na parang ining ako gay natutuwa sa... Ayun. Hindi po ito pagbubuhat ng sarili. Pero po, yun po kasi, yung mga ganong words po na sila'y natutuwa dahil nang nakangiti lagi, ay malaking bagay na po. Parang you're doing something without even realizing it. Tama. Na, wow, nakatulong pala ako kahit nakangiti lang ako. Ayun. Bumati lang ako ng good Kaya morning. nga dapat ipakalat ang positive energy. Araw-araw at piliin nating maging mabuti, piliin nating maging mabait araw-araw. Ayun, Almira. Lalo na ngayong mga bare months. Nakangiti Naku, talaga Gian. Pag nginitian ka nitong si Almira, alam mo na ibig sabihin niya. Ninong. Ninang. Ayun, napakaagang tsikahan, napakaagang kwentuhan. Ayun nga po, today, November 13 is World Kindness Day. Let's celebrate our being kind every day. Ayun nga po, oras sa Kapuluan, 9:53 a.m. Ayan, bago po yan, alamin po muna natin ang magiging lagay ng ating panahon ngayong araw na ihahatid ng ating mga kasamahan sa PDRRMO. Huwag po kayong bibitiw mga kabiyahe, magbabalik pa po ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Magandang umaga, Batangas. Narito na po magiging lagay ng ating panahon ngayong araw ng Huwebes, November 13, 2025. Si Bagyong Uwan ay tropical depression na lamang sa ngayon. Huling namatan ito sa layong 305 km hilaga ng Itbayat, Batanes. Taglay nito ang lakas na hangin na umaabot sa 55 km kada oras, malapit sa gitna at pagbugso hanggang 70 km kada oras, habang ito'y kumikilos pa northeast sa bilis na 25 km kada oras. Mula nang maglandfall ito sa Taiwan ay patuloy na humihina ang bagyo at inaasahang lalabas ng Philippine Area of Responsibility ngayong araw. Wala rin itong direktang epekto sa bansa. Samantala, ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ naman ang nakakaapekto sa bahagi ng Mindanao, kaya makikita natin ang makakapal na kumpul ng kaulapan sa lugar na iyon. Inaasahan itong magdadala ng kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm sa Mindanao at Eastern Visayas. At sa nalalabing bahagi ng bansa, asahan ng mainit at maaliwalas na panahon sa umaga hanggang tanghali,
ngunit may posibilidad pa rin ng mga kalat-kalat na pag-ulan o pagkidlat at pagkulog sa hapon dahil sa localized thunderstorm. Para naman po sa probinsya ng Batangas, inaasahan ng mainit at maalinsangang panahon mula umaga hanggang tanghali na posibleng sundan ng bahagyang maulap na kalangitan pagsapit ng hapon hanggang gabi na may mababang tsansa ng mga isolated rain showers o localized thunderstorm. Sa Hilaga, Silangan at Timog parte ng Batangas ay may 55% tsansa lamang ng pag-ulan, samantalang sa kanlurang parte ay may 25% tsansa lang ng pag-ulan. Kaya paalala po natin sa ating magigiting na kabatang na magdala ng pananggalang sa init at sa mga posibleng pag-ulan. Ang magiging agwat ng temperatura ngayong araw ng Huwebes ay nasa pagitan ng 24 to 33 degrees Celsius. Si Haring Araw ay sumikat kaninang 5:55 ng umaga at lulubog mamayang 5:25 ng hapon. Sa anumang oras at pagkakataon, tandaan, ang kaligtasan ay nasa kahandaan. Para sa isang matatag at ligtas na Batangas, ako po si Raven Nantasida mula sa Batangas Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Hanggang sa susunod na ulat, magandang umaga. Ayan at muli po nagbabalik ang inyong biyaheng Kapitolyo. Tuwing buwan nga po ng Oktubre ay ipinagdiriwang po ng buong bansa ang Cooperative Month o Buwan ng Kooperatiba bilang pagkilala sa napakahalagang papel ng mga kooperatiba sa paghubog ng maunlad na lipunan. Ayan, bagaman huli man sa nakatakdang petsa, hindi kailanman nahuhuli ang pagkilala at pagdiriwang sa ating mga kooperatiba sa lalawigan. Ang selebrasyong ito ay hindi lamang isang taunang okasyon, kundi isang makabulang paalala na diwang bayanihan, pagtutulungan at pagkakaisa, mga mahalaga siyang pundasyon ng bawat kooperatiba. Sa gitna ng hamon ng modernong panahon, tulad ng patuloy na pagtaas ng presyo ng bilihin, kawalan ng trabaho at kakulangan ng oportunidad sa kabuhayan, nananatiling matatag ang mga kooperatiba bilang sandigan ng mamamayang naghahangad ng kaunlaran sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos. Ayan, ang mga kooperatiba ay tinuturing na daan tungo sa inklusibong pag-unlad, sapagkat binibigyan nito ng kapangyarihan ang bawat kasaping mga magsasaka, mangingisda, maging ang mga guro, manggagawa, kababaihan at kabataan na magkaroon ng pantay na pagkakataon upang mapaunlad ang kanilang sarili at ang komunidad. Hindi ito nakatuon sa tubo lamang, kundi sa pagtutulungan at pagbabahaginan ng benepisyo upang lahat ay makinabang. Sa pagdiriwang ng Co-op Month, binibigyan diin ang mga tagumpay ng mga kooperatiba, pati na rin ang kanilang patuloy na kontribusyon sa pambansang ekonomiya, lalo na sa mga liblib na lugar na madalas ay hindi naaabot ng mga malalaking negosyo o institusyon. The Cooperative Month Celebration 2025 serves as an opportunity to renew public awareness and appreciation of cooperativism, a powerful tool for social and economic transformation. Siyempre sa pamamagitan ito ng mga seminars, trade fairs, exhibits, outreach programs, at iba pang aktibidad, ipinapakita ng kooperatiba ang tunay na diwa ng people helping people. Ito po ang nagsisilbing inspirasyon upang magpatuloy sa pagpataguyod ng isang ekonomiyang nakabatay hindi lamang sa kompetisyon, kundi sa malasakit at pagkakaisa. Sa ganitong paraan, ang pagdiriwang ng Co-op Month ay nagiging simbolo ng pag-asa at isang paanyaya sa bawat Pilipino na makiisa sa layuning magtulungan para sa isang maunlad at makatarungang kinabukasan. Sa temang Cooperatives United in Purpose and Action, Sharing Prosperity to Build a Better World, ito ay nagsisilbing paalala na ang diwa ng cooperativism ay hindi lamang umiikot sa usapin ng negosyo o kita, kundi higit sa lahat, ito ay tungkol sa pagtutulungan, pagkakaisa at pagbabahagya ng kabutihan. Kaugnay nga po niyan, Ate Jane, kahapon po ay nagkaroon po ako ng pagkakataon na masaksihan ang Co-op Month Celebration na ginanap po dito sa atin pong Dream Zone. Siyempre, sa pangunguna po ito ng Provincial Cooperative Livelihood and Entrepreneurial
Development Office o PCLEDO sa pamumuno po ni PCLEDO Department Head Ma'am Celia Atienza. Kaya naman po mga kabiyahe, atin po itong pakinggan at tunghayan ang mga naging kaganapan kahapon po, araw ng Miyerkules. Kalagayan ng PCLEDO ngayon. So, I would say we're still okay. We're perfectly okay. Kung ano po yung ating mga naumpisahang programa, siya din po nating itinutuloy-tuloy. When it comes to personnel component, okay pa po, manageable pa po. Ang mga tao po natin ay mga empleyadong hindi natutulog sa kangkungan, ika nga. They are really working hard para po ma-deliver yung services na inaasahan sa amin ng sektor. For the information of everyone, yung ano naman po natin, yung PCLEDO ay hindi lang po pang kooperatiba. Nandun din po tayo sa pangkabuhayan. Kahit hindi kayo kooperatiba, pwede po tayo magkaroon ng proyekto na pangkabuhayang individual or small or loose group. Yung pong ating mga registered with the DTI, yung kung tawagin po natin mga enterprises, entrepreneurs, yan po isakop din ng clientele na pwedeng iserve ng aming tanggapan. Kung atin pong ikukumpara kung ano yung PCLEDO ngayon in the past, kahit pa po long past, baka po siguro ang pwedeng tanongin, ano pagkakaiba ng PCDO at ng PCLEDO ngayon? Kasi originally po, ang PCLEDO is PCDO, Provincial Cooperative Development Office. Sabihin, pang-coop lang talaga siya. Ngayon, nandun tayo sa PCLEDO that we cater not only the cooperatives, pero gaya po na nabanggit ko, pwede na rin po tayo sa hindi kooperatiba, sa mga asosasyon, kay registered kayo o hindi. Kasi yung pong may willingness at capability to undertake a livelihood activity. And then, we wish to partner with the DTI for parang professional level ng livelihood, yung pong ating mga entrepreneurs at saka mga enterprise. So, mas malawak yung PCDO compared with PCLEDO. Before and today, in all honesty, we performed well before. So, ngayon, dahil well na kami, baka dapat better na ngayon. Parang kumbaga sa carding, if you are now good, so you aspire for the better. At pag na-reach mo yung better mo, di dapat best ka. And then later on, yung excellent. So yun ang drive po ng aming tanggapan. If we do good now, we will do better. And then, and so forth, and so on. Future plans. Based on experience po namin, wala naman po kaming undertakings na hindi nakatuon doon sa sector na aming sinaserve. Yung mga nilahad po namin mga activities, mga proyekto, ang tingin namin, nakakatulong naman siya sa co-op. Unang-una, kahit po hindi co-op ka, kahit sa livelihood lang, kahit sa individual, kahit sa entrepreneurs, yung technical assistance is very necessary. Yung business development, necessary yan. So, kailangan natin yan. Yung funding, yung pong pangangapital sa mga pagninegosyo, kailangan natin yan. Yung pong pagbibigay ng daan, yung establishing linkage with other agencies na pwede rin po natin mapagkuhanan ng resources at makatulong technically sa ating mga naghahanap buhay, nagninegosyo, all kailangan natin yan na ginagawa naman namin before. At nakikita mo po namin na effective siya. So, kailangan palakasin, kailangan pabilisin. Dahil ang measure po ng development, unang-una sa sektor ng co-op, hindi naman po kasi yung development namin ay dun sa pagko-comply with all the requirements ng authority. Submit ka ng ganitong dokumento. Pero we have to really put ourselves to push our cooperatives na sila ay makatugon sa mga kinakailangan nilang isumite. Wala na kami magagawa doon. So doon kami sa other side. Ang kooperatiba is an enterprise. Negosyo yan. At minammeasure mo yung tagumpay ng isang negosyo, una kung siya'y kumikita,
Number 2, kung siya ay lumalaki yung kanyang negosyo. Ibig sabihin kung kooperatiba ka na nasa credit ngayon, credit ka na lang ba sa habang panahon? O kung may nag-branch out na, nag-consumer store siya, nag-dealership siya, nandun na siya ngayon sa production. So, yun ang gusto namin mas pagtuunan. Kasi given na nga yung kailangan mong i-comply. So, yung measure po ng titignan ka kung ikay kumita. Dahil co-op ka, tinitingnan nakatulong ka ba sa iyong mga miyembro? Nakinabang ba mga members mo sa kinita ng kooperatiba? Yung community mo ba, nasa-serve mo din? So, may mga ganong aspeto na kinukonsider ka. So, sana yun yung direction namin na kung hindi pa ganun katodo, dapat itodo na natin ngayon. Future plans relative to that, una, nabanggit na po ng kagalang-galang na governor, okay na siya sa billionaire co-op, baka po yung mga millionaire co-op, large co-op na natin, okay na rin, kaya na nila. Yung some of the medium na ang problema lang naman hindi agad makalampas sa 100 million, okay na rin po yun. Pero yung focus po natin ay yung ating micro. Yung micro co-op po natin, yun po yung mga kooperatibang ang pamumuhunan ng net asset ay hindi pa lumalampas sa 3 million. Pero kung ikaw ay kooperatiba na you have been existing for the last 10 years, 14, 20 years, 30 years, meron po tayo ngayon, micro ka pa rin. So parang ang sinasabi, parang hindi natin kayang magnegosyo. So gusto lang po naming balikan, hindi naman sila nadidissolve, nagpo-comply naman sila with all the requirements. Ano pa yung po pwedeng avenue na pwede nating ibukas sa kanila para naman yung mula sa pagiging micro, makatawid man lang sila, malampasin nila yung 3 million threshold at makategorize sila as small. So yun yung una, and yung naiisip po namin, ayaw na namin ng dole out. Kailangan, sabi nga po ni Gob, we will do our share. But yung aming pinagbibigyan, kung co-op ka, you should also do your share. So yung dole out is, kung baga sa kuwan, hindi siya ingredient. Dahil parang yung mga binibigay mong pera na dole out, eto na, wala nang balikan, para yun yung napapabayaan. So parang meron po kami ilulunsad na programa na conditional loan. Yung man tipo na ikaw ay micro, sige, pumasok ka sa conditional loan, let's say 100, 200, 300,000, palaguin mo yung negosyo mo. Pag lumalago yung negosyo mo, that's a guarantee na nagagamit yung pera. So, pwede namin siyang i-grant. Pero pag ikaw ay nabigyan ka na ng kaunting puhunan, hindi pa rin gumagalaw, ganun pa rin yung iyong katatayuan bilang micro-cooperative, utang yan. Responsibilidad na kailangan mong bayaran. And then, kung si Gob dinadala yung serbisyo sa mga tao, like yung scholarship program, yung medical services, yung social assistance, ganun din po tayo. By bringing the whole of our staff, the whole of our office. Kailangan nyo ng technical assistance, kailangan nyo ng training, kailangan nyo ng seminar. Diyan na kami pupunta sa area nyo to conduct the seminar. Not the co-op to go to our office. Actually, meron po kaming training center dito sa Kapitolyo. Pero it will make them much comfortable na dun sa area nila, dun na natin sila pupunta. At yung nga pong sinasabi natin na sisterhood, brotherhood, motherhood, atin pong ililink ang ating mga cooperative dun sa ating malalaking kooperatiba na pwedeng gumabay sa kanila. Sabi nga po namin kanina, while we aspire for matatag na Batangas, dapat sumama yung sektor ng kooperatiba. Dapat magpatibay din po siya, maging matatag din po siya para bahagi siya ng isang matatag na lalawigan ng Batangas. Isa po magandang araw sa inyong lahat. Ako po si Undersecretary Alexander Biraquepo, na chairperson po ng Cooperative Development Authority. At ako po yung nagagalak at nandito po ako ngayon sa probinsya ng Batangas para makidalo doon sa kanilang culmination program para sa Co-op Month celebration. At ako po yung naniniwala na sa malaking progress at malaking hakbangin para mapalakas pa ang kooperatiba
dito sa Batangas. Ang laki po ng suporta ng ating governor, si Governor Vilma Santos Recto, at ang suporta ng Isiledo sa mga kooperatiba sa buong Batangas. Bilang director po, dati po akong director din po ng isang primary co-op, at ngayon po ay director, chairperson ako ng Cooperative Development Authority. Ang isa po sa mga dapat natin talagang bigyang pansin ay good governance. Ito po yung isang aspeto ng pamumuno at pamamalakad sa kooperatiba na sa tamang etika at tamang values at hakbangin. Ako po'y naniniwala na the rise and fall po ng any organization, whether it be cooperatives or not, lies so much on good governance. If your leaders are good, definitely the organization will go along. But if your leaders are not that talented, not that oriented on how to go about managing the organization, it will take a lot of obstacles and battles even before they can reach excellence. Kaya ito po yung pagtibayan natin, kasi alam ko na pag ang isa pong organisasyon tulad ng kooperatiba ay namamatay o di kaya magsasara, ito po ay kadahilanan na ang pinakamalaking kadahilanan ay ang governance. So sa mga kooperatiba po dito sa probinsya ng Batangas, congratulations po. At tulad po ng nasabi ko, kahit culmination program po ito po'y nagpapakita ng ating recognition, pagpapasalamat at paniniwala sa kooperatiba. Ipagpatuloy po natin yan kasi ang pagiging membro po ng kooperatiba ay isa po sa mga pinakamagandang hakbangin na ginawa natin sa ating buhay. So, mabuhay po tayo na naniniwala sa kooperatiba at hikayatin po natin ng mga hindi pa membro na sumali sa atin. Because in cooperatives, once we do it well, we will completely shine, we will improve, we will be developing, and we can help our communities endeavors in road to progress. So, maraming salamat po at mabuhay po ang cooperative. Ako po si Loretta Bayer-Guerra, General Manager po ni Ibaan Market Vendors and Community Multipurpose Cooperative. So, brief history po ng aming co-op is nagsimula siya way back 2006. So, ngayon po siya ay 19 years in the making na po. Meron po kaming 14,000 miyembro. Meron po kaming 13 sangay sa lalawigan ng Batangas. And then, 8 pong tindahan sa bayan ng Iba. So, ma'am, ano po yung mga challenges po na inyong kinakaharap po sa inyong kooperatiba? Tapos, paano niyo po ito na-resolve po? Sa mga challenges po sa cooperative, lagi naman po siyang meron. So, unang-una yung pamumuno po natin bilang tagapamahala ng kooperatiba. Nandiyan dyan po yung maraming problema na kinakaharap para mapatatag at mapalago ang cooperative. So, iba't iba po pwedeng sa mga empleyado, dahil kami po ay sa kasalukuyan ay nasa 161 na manggagawa na tumutulong sa LGU para mabigyan ng hanap buhay ang mga pamilya sa komunidad. Yan po. And then sa mga serbisyo po o negosyo ng mga kooperatiba, meron din pong mga nagiging problema, like halimbawa po sa amin, ang amin pong hero product is the credit operation. Dahil doon po lumago ang aming kooperatiba, pero yung mga challenges po niya is hindi mawawala yung mga delinquency sa pagpapautang. And then, meron din po tayong hanap buhay sa pagbababuyan. So, naapektuhan din po kami ng mga naging sakit ng mga baboy. So, doon po nagkakaroon ng maraming mga risk or banta sa hanap buhay na ito. Yun po yung mga challenges sa aming cooperative.
Paano niyo po ito nabibigyang solusyon naman po? So yung magiging solusyon po namin, like po doon sa mga pagpapautang, sa mga delinquency na sa mga members. So patuloy po ang ginagawa naming pagkausap kasi masyado pong malayo si cooperative kaysa iba pong mga agencies or mga bangko. So pag po sa mga miyembro, since sila may-ari, bago po namin ilapat yung talagang batas ng kooperatiba is kinakausap namin ang mga members para mag-ayos ng kanilang accounts. And then sa pagbababuyan naman po, like yung pong mga dumadapong sakit sa baboy, so hindi po yun maiiwasan. So ang nangyayari po doon, dalawa po yung farm ni iba, market vendor. So doon po sa isang farm, hinihinto muna po namin. Nag-iisip po ang board kung ano ang magandang gawing ilagay na alternative para doon sa hanap buhay. Like cattle raising po, yun po ang iniisip ng aming board of directors at ng buong pamunuan ng management kung paano mababawi yung halimbawang lugi sa pagbababuyan, ganun. Ano naman po nakakadulong po ang ating pong pamahalang panlalawigan po sa kalagayan niyo? Malaki po ang may tulong ng pamahalang panlalawigan, lalo po itong ating lalawigan ng Batangas sa mga cooperative na kagaya po namin, kagaya po ng mga assistance na ibinibigay po ng ating lalawigan para sa mga kooperatiba, ng mga trainings and seminars na ibinababa nila sa amin, sa mga co-op, para lalong mapalago, magkaroon ng growth ang mga cooperative. Ano po naman ang inyong pong mensahe po sa ating pong governor at sa ating pong pamahalang panlalawigan, lalo na po at tayo po yung mga programa po kagaya po nito? Ang akin pong mensahe sa ating mahal na gobernadora, Governor Vilma Santos Recto, na alam po naman natin, tested in time na ang kanyang husay at galing sa pamumuno bilang gobernadora, at yan po ay napatunayan ng mga nakaraang panahon pa kung gaano siya kagaling, gaano siya kadedicated. And nagpapasalamat po kami unang-una na sa ngayon pa lang ay pinasasalamatan na po namin ang ating gobernadora bilang ina po natin, at alam po namin na patuloy ang kanyang pagtulong at pagbababa ng mga suporta sa aming mga kooperatiba dito sa lalawigan ng Batangas. Ma'am, last na lang po, ano po ang inyong pong mensahe sa inyong pong kapwa po sa kooperatiba at saka po sa mga tagapakinig po natin? Sa lahat ng mga kapwa ko kooperatiba, lahat ng mga miyembro ng mga cooperative sa lalawigan ng Batangas, patuloy pa rin tayong tutulong sa ating komunidad, at pinakamahalaga ang mga miyembro, kasi kung wala ang miyembro, wala din naman ang kooperatiba. Ito ay isang samahan na itinatag noong una pang panahon na alam kong napakarami ng natutulungan, napakaraming napaangat ang antas ng pamumuhay dito sa lalawigan ng Batangas and sa amin po sa bayan ng Ibaan at sa buong lalawigan, dahil kami nga po ay 13 sangay dito sa ating province of Batangas. Sobrang dami po ng natulungan ng ating kooperatiba para maiangat ang antas ng pamumuhay ng bawat pamilyang Pilipino, bawat Batanggenyo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa ating mga taga-kooperatiba at kapamilya ng ating lalawigan ng Batangas. Ako po si Victorino Michael Escano, ang chairperson ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative o ang PEPCO na nakabase sa San Jose, ang egg capital ng ating bansang Pilipinas. So, sir, ano po ang mga challenges po na inyong kinakaharap po at paano nyo po itong Of course, ang mga challenges ng ating mga kooperatiba ay unang-una ay ang nangyayaring sakuna. Of course, nandyan yung mga hindi natin inaasahang mga kalamidad, kagaya ng mga lindol, kagaya ng mga typhoon. Siyempre, may mga kaakibat itong distraction. Unang-una sa facility at sa hanap buhay ng ating mga kasamahan sa kooperatiba. Gayun din ang mga nagkukulang na mga supply
dahil nga dito sa mga nasabi nating sitwasyon na nagaganap dito sa ating bansa. At of course, hindi lingid sa atin ang mga iba pang mga problema kagaya ng zoning, kagaya ng nangyayaring kaganapan sa ating bansa, sa agrikultura. Unang-una rin ay natutuwa kami sapagkat may mga ganitong programa na nire-recognize ng ating pamahalaan ang kagandahan at kagalingan ng mga kooperatibang kagaya namin na nagsisikap upang sa ganon ay mapagtagumpayan ang lahat ng mga layunin upang maiangat ang buhay ng bawat isa ng aming mga kasamahan at miyembro. Alam naman natin ang layunin ng ating kooperatiba ay maiangat ang lahat doon sa maliit na nasa sektor ng lipunan ay ma-recognize at magkaroon ng magandang buhay sa pamamagitan ng pagsasama-sama at pagtutulungan bilang isang kooperatiba na mayroong kooperasyon ng lahat. Alam naman natin ang kagandahan at kagalingan at ikatatagumpay ng ating sektor ay kung hindi ang pagtutulungan at pagiging kooperasyon ng mga kasapi nito. At kami natutuwa din sa layunin ng ating pong mahal na Gobernadora Vilma Santos Recto na magkaroon ng mga ganitong programa sapagkat napakalaking tulong po nito sa amin, hindi lamang sa pagbibigay po ng pampasigla ng aming mga moral, kung hindi yung pagbibigay niyo po ng iba't ibang mga programa kagaya po ng pagkakaroon ng pondo, okay, proyekto na magpapaangat po ng amin pong sektor ng kooperatiba. Last question sa lang po. Gusto mo kayo Una, sa aking mga kasamahan sa kooperatiba, palagian po nating suportahan ang anumang mga proyekto na ginagawa ng atin pong lalawigan, ng ating nasyonal. Tayo po ang pag-asa ng bayan. Tayo po ang nagbibigay ng sigla, lalo na po sa pagtulong po natin sa ating kapwa, lalo na po sa mga sektor ng agrikulturang kooperatiba na alam po natin na siya po ang pinaka-laspasyon, yung food po, yung pagkakaroon ng pagkain para po maiayos at maipakain po sa ating pong bayang sa ating pong bansa. Talino at puso. Almira, talaga namang kamusta ba ang experience kapon? Sobrang saya po. Kasi ramdam nyo talaga yung pagiging isa ng kooperatiba po. At nakaka-inspire po talaga sila na makita at ma-witness nyo po yung mga achievements nila na yung may mga awards po din sila. Na hindi lang sila sa, hindi sila sa small micro entrepreneurs lang. Kasi meron din mga co-op quiz, may mga ganun. Which at kaugnay nga niyan, Almira, ay nakaisa rin ng ating Governor Vilma Santos Recto sa culminating program ng Cooperative Month Celebration kung saan kanyang binigyan diin ang pagkakaisa, malasakit at pagtutulungan ng mga kooperatiba na sila ay isa sa mga mahaligi ng kaunlaran sa ating lalawigan. Naging highlight din ang pagtitipon ng matatag na Co-op Awards tulad na nabanggit mo na nagbigay ng parangal sa mga nagwagi ng Co-op Quiz 2025, Co-op Achievers, Exemplary Performances, Best Performing Cooperatives, Co-op Product Exhibit Winners, Co-op Hall of Fame Awardees at Co-op Pelikula.
Nakiisa rin nga sa selebrasyon sila 1st District Board Member Arnie Bausas at 6th District Board Member Bibong Mendoza. Yan. Ayun na, ate. At para nga po sa iba pa pong ating pong mga balita po dito sa ating Kapitolyo, kasabay po ng isinagawang flag raising ceremony po nung ika-11 ng Nobyembre 2025 sa Dream Zone Capital Site, lungsod ng Batangas. Binigyang rekognisyon ng pamahalang palalawigan ng Batangas sa pangunguna po ni Governor Vilma Santos Recto ang mga natatanging police station sa Batangas na kabilang po sa top 5 performing police stations sa rehiyon ng Calabarzon na kinilala sa Command Conference na ginanap po noong October 20, 2025. Sa kategorya pong Top Component City Police Stations, itinanghal ang Lipa Component City Police Station bilang rank 1, Tanawan Component City Police Station bilang rank 4 at Santo Tomas Component City Police Station sa rank 5 naman po. Samantala sa Class B category, pumangalwa naman ang Padre Garcia Municipal Station, habang sa Class C category, nanguna ang Cuenca Municipal Police Station na sinundan naman po ng Balete Municipal Police Station sa rank 3 at Santa Teresita Municipal Police Station sa rank 5. Layunin ng pagkilalang ito na bigyang parangal ang dedikasyon at husay ng mga estasyong ng pulis sa pagpapanatili ng kapayapaan, kaayusan at seguridad sa lalawigan ng Batangas at ng buong rehiyon ng Calabarzon. Ayan, samantala, idinaos ang pagpupulong para sa pagsasapinal ng matatag na Batangas Award for Visionary Leadership towards Sustainable and Resilient Local Government Units or MBA-VSR bilang paghahanda sa pagpapatupad dito sa 34 na pamahalaang lokal na lalawigan ng Batangas noong November 11, 2025 sa People's Mansion, Kapitolyo, lungsod ng Batangas. Isa ito sa mga tampok na programa ng pamahalaang panlalawigan ng Batangas, syempre sa pangunguna ni Governor Vilma Santos Recto, alinsunod sa Executive Order No. 21, Series of 2025, na nagtatag sa komitiba ng MBA-VSR. Pinangunahan ang pagpupulong ni Chief of Staff Pedrito Martin Dihan Jr., katuwang ang Provincial Planning and Development Office sa pamamagitan ni Ginang Marisa Mendoza. Naging kabalikat sa nasabing pagpupulong sina dating Department of Interior and Local Government o DILG Assistant Secretary for Human Resource Development, Dr. Florida M. Dihan, at DILG Batangas Provincial Director Robinson Maak. Ang proyektong ito ay naglalayong maitaguyod ang mabuting pamamahala, mapabuti ang kalidad ng serbisyong pampubliko at mapalakas ang motibasyon ng mga lokal na pamahalaan upang tuloy-tuloy na umunlad sa pangunahing sektor sang-ayon sa Seal of Good Local Governance or SGLG. Formal namang ipiniresinta kay Governor Vilma Santos Recto ang Certificate of Recognition na nakamit ng pamahalang palalawigan ng Batangas bilang Exemplar Local Government Unit at Top Performing Province sa ginanap na 2025 Calabarzon Zubay Bayani Awards noong ika-4 po ng Nobyembre 2025 sa Hotel Casiana and Event Center sa Tagaytay City, Cavite. Iginawad ang naturang pagkilala bilang patunay ng natatanging dedikasyon ng Kapitolyo sa transparency, accountability at kahusayan sa pagsubaybay at pag-uulat ng mga locally funded projects o LFPS sa pamamagitan po ng subaybayani system. Ang karangalang ito ay nagpapatibay ng patuloy na pangunguna ng lalawigan ng Batangas sa mahusay na pamahala ng infrastruktura at sa tapat ng paglilingkod sa mamamayan. Ang naturang rekognisyon ay personal na iginawad sa lalawigan ni Department of Interior and Local Government OIC Provincial Director Mr. Robinson Maak, kaalinsabay sa isinagawang pagpupugay sa bandila ng Pilipinas noong pong ika-11 ng Nobyembre 2025. Ayan. Salamat, Almira. At oras po natin, 10:29 a.m. Ayan. At maraming salamat pa rin po sa nakaantabay, nakikinig at nanonood sa ating programa sa Biyaheng Kapitolyo ngayong araw ng Thursday.
And syempre, may nakita ako dito na nag-comment sa ating Facebook page, Almira. Batiin ko lang yung aking friend na si Daniel De La Rosa. Hello, good morning. Hello, And, Kuya Daniel. Yan, kilala mo pala Hello siya. po. Yan, Attorney. nag-aaral siya ng law. Attorney Yes, our Danny. soon-to-be attorney of our barkada. Hello, good morning. Good morning sa'yo, Daniel. Ingat ka palagi and good morning also kay Tita Nilda. Tita Ligaya Cabra, kay Tita Josa, hello po, pagaling po kayo. Yan, may sakit din May daw sakit siya. din. Oo, at kay Tita Neneth Ona, good morning po and God bless. Kay Tita Ella Kayabat, good morning, good morning. Yan, medyo pagod siya sa pag-uuli-uli ng mga papel natin, kaya thank you so much, Tita Ella. And hello, Miss Jen. Hello, good morning. Hello po, Ayan. Jen. Pasalamatan mo na ating nakasama today sa Ayan. ating pagbiyahe. Po, syempre, pasasalamatan po natin ang mga nakatutok po ngayon at syempre po, pinapasalamatan din po natin ang ating po technical team na binubuo po syempre ni Direk Gian Escamillas, Ate Avon Luca Gimbal, Jundal Maranan, kay Tito Roger at nandyan din po si Cheska. Hi, thank you. Jessica, ayun. Dito na nga po natapos ang ating pagbiyahe. 10:30 a.m. na. Sa Yes. ngalan nga po ng buong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Ng pamo ng makadiyos, makakalikasan at makatao, may talino at puso sa bawat Batanggenyo. Hanggang sa susunod na pagtutok, manatili po tayong ligtas, malusog at mapagmatsyag. Ito pong muli ang inyong lingkod, Jane Ilarmo Ilagan. At ako naman po ang inyong ka-partner ngayong araw sa biyahe na lagit-laging kasama sa kwentuhan at balitaan. Ito po muli si Almira Elaine Baler. Hanggang sa ating pong susunod na pagpasada, ito po ang inyong Biyaheng Kapitolyo! Puso, tatak ng Batanggenyong di susuko. Kapitolyo! Kapitolyo! Biyaheng Kapitol! Ang tinig ng inyong pamahalaang panlalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Tumatalakay sa may pusong mga proyekto at programa. Biyaheng Kapitol! Tampok ang may puso at talinong serbisyo at paglilingkod. Biyaheng Kapitol! Bibida ang mga programa, proyekto at aktibidad sa gabay ng Hearts Program. Health, Education, Employment, Environment, Agriculture, Roads and Infrastructure, Tourism and Technology, Security and Social Services. Biyaheng Kapitol! Tunghayan ang mga kwento ng tagumpay ng mga bidang Batanggenyo. Biyaheng Kapitol! Samahan ang inyong mga patrol ng Kapitolyo sa mga balita tungo sa mas maunlad, mas masigla at mas matatag na lalawigan ng Batangas. Biyaheng Kapitol! Mapapakinggan tuwing Martes hanggang Biyernes alas 9:30 hanggang alas 10:30 ng umaga. Ito ang inyong Biyaheng Kapitol!